Hello guys, welcome back to my channel. This is Melvin TV guys. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Welcome. Hello guys, welcome back to my channel. This is Melvin TV guys. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, at magandang umaga Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Nandito ako ngayon guys. Ang ating episode ngayon ay patungkol po sa mga inilalagay na hams sa bawat subdivision guys. So, ganito po yun guys. Hindi naman sa pagmamayabang guys, nagiging opisyalis din po ako dati ng Homeowners Association. So, kaya meron din akong kunting alam patungkol dyan. So, ngayon, pag-uusapan natin, dapat po kasi guys, yung paglalagay ng hams, hindi naman po masama ang maglalagay ng hams sa bawat subdivision guys. Kasi normal po yan doon sa, lalo na doon sa mga may mga sasakyan na humahataw, lalo na yung mga motor na single na pahataw-hataw dito, hataw doon. Pero kasi guys, dapat ang paglalagay ng hams ay pinag-iisipan po. At saka nasa standard dapat, nasa standard yung sukat, yung laki, yung lapad, ganun po dapat. Hindi yung paumbok lang ng ganun, di ba? Kasi nga po mahirap po kasi yung paumbok lang ganun. Gawa ng ang sasakyan kasi biglang bagsak. So, yan ang tendency ng malakas na maintenance sa mga sasakyan, lalo na sa mga bearing, mga knuckle bearing, telescopic, mga shock, yan ang madalas na naaapektuhan, mga mulye. Kaya diyan madalas nababalian mga welding, mga parts ng tricycle. Kahit anumang sasakyan guys, talagang nahihirapan pagka ang hams mo ay paumbok lang. At isa pa po guys ay yan po ay mandato ng isang subdivision. Ang bawat subdivision po kasi ay mayroong kanya-kanyang rules and regulations. Depende po doon sa napagmitingan ng inyong BOD. Mga batas na ginawa ng inyong BOD. Mga subdivision code na tinatawag guys. Pero kahit mag-search sila guys, ang hams po kasi hindi po basta-basta ilalagay yan kung saan-saan lang. Yan po ay naka-specific sa lalong-lalo na approaching sa intersection. Doon lang po talaga dapat yan nakalagay. At saka yung mga kurbada yan, mga ganun po. Yan po dapat, hindi yung katulad ng basta na lang naglalagay ka, harapan ng bahay mo naglalagay ka. Hindi po dapat ganun guys. Pinag-iisipan po yan. Meron po kayong napeperwisyo. May sektor po kayo na napeperwisyo guys. Katulad ng transportasyon. Lahat ng may mga sasakyan, mapatricycle man, motor, kotse, lahat ng uri ng sasakyan guys, sa ngalan ng sektor ng transportasyon, yan po ang apektado sa ginagawa ninyo na yung hams ay parang tila bagay kung
itatayo mo siyang ganun parang hagdanan ng papuntang langit, guys. Ayaw, di ma. Mga ganung sistema ba na ilang metro lang po ang distansya. Tulad yan, mayroon akong ipapakita mamaya sa video na isang street na talaga namang wala namang intersection sa street na yan. Gitna lang at saka dulo ang intersection. So, biruin mo ang hams naman nakalagay ay hindi lang ilan yun, hindi ko nabilang, pero ang dami talaga, grabe talaga ang hams, guys. Okay lang sana kung nasa standard, yung banayad ba? Banayad na hindi siya masyadong mataas. Banayad, ganon, yung tinatawag na banayad. Talagang hindi siya yung tipo nung pagsampa nung sasakyan, biglang ganon, tapos sabay bagsak. Ganon po yun, guys. Dapat po kasi talagang pinag-iisipan. So, hindi naman, oo, nandyan na po tayo. Kapakanan po ninyo ng mga homeowners ang iniisip ninyo. Pero, hindi nyo alam, siguro ang naglalagay niyan walang sasakyan eh. Kasi kung meron siyang sasakyan, alam niya ang dapat gawin. Di ba? So, bahala na po kayo, guys, mag-isip kung yan ba ay nararapat. Kasi nga po, tulad namin, talagang kami yung nasa public service. Tapos door to door pa. Ayaw niyo nang pumayag na hindi kayo i-door to door, pero grabe naman po ang sakripisyo na ipinamalas niyo sa amin. May mga kalsada pa nga tayong dinadaanan na napakalupit, tapos dagdagan pa dyan sa loob ng inyong subdivision. Andyan na po tayo, lalong-lalo na sa mga HUA officers. Nag-isip po kayo ng kapakanan ng inyong ka-homeowners. Pero sana naman, kahit hindi na lang sa amin, sa taga-homeowners ninyo na may mga sasakyan, ano pong masasabi ninyo dyan? Sigurado ako kayo, nagre-react din dyan. Wala lang po kayong magagawa. So, sa lahat ng mga dapat na hakbang, guys, dapat may konsultasyon. Yung tipo bang nakikinig muna kayo sa iba bago nyo buuhin ang inyong desisyon na ganun ang gagawin. Yan ang dapat. At saka kapag ikaw ay isang leader, marunong kang makinig sa iyong kapwa bago ka magpataw ng desisyon, bago ka magpalabas ng desisyon na ito ba ay tama. Pag-isipan mo mabuti ang ideya ng bawat isa. Doon ka ngayon magbubuo ng desisyon. Hindi yung nagpapasikat ka lang na ito, gagawin ko to, maglagay ako ng isang umbok na dito, sikat na ako o believe na sa'yo yung mga constituent mo. So, kaya ko nasabi ito, guys, ang episode na ito, dahil talagang hindi lang naman ako, hindi lang sila, hindi yung ibang tao dyan ang apektado. Hindi po ako nag-iisa, guys. Kaya medyo inilalabas ko na talaga to kasi hindi na po talaga talagang ramdam na po. So, nasa sa inyo na po yan, guys. So, kung ano man ang magiging kalalabasan. So, ito, guys, para patunayan ko yung sinasabi ninyo, sinasabi ko dito ngayon na yung hams ay halos ilang hakbang lang ay andyan na naman. So, nagmistola tuloy na kapag itayo mo siya, ito yung kalsada. Pag iganyan mo, itayo mo siya, nagmistola tuloy siyang hagdanan ng papunta sa langit. Di ba? Mayroon mga hakbangan yung yan. Kaya grabe talaga po. Totoo po yan. Huwag po kayong magagalit, ha? Huwag po kayong magagalit sa akin at ninuman. Isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Pag-isipan ang lahat ng hakbang bago ito
i-implement. O di kaya, magkakaroon kayo ng public consultation sa inyong mga ka-constituent sa lahat ng magpatawag kayo ng mga representative ng sektor ng ganito, sektor ng transport, yung mga tipong ganon para pag-uusapan kung ito ay karapat-dapat po ba at hindi na masyado na kasi ako kung sa describe ko ha, masyadong over na to eh. Over, nagiging over. E biruin mo ilang halos isang dipa or dalawang dipa, hams na naman, wala naman siyang intersection. Kasi nga ang kalsada crossing yan, crossing. Bago mag-crossing nandiyan yung hams. 'Yun ang nasa standard at saka yung sukat ng hams, yung lapad, mayroon po yang sinusunod na standard, guys. Hindi yung basta ka na lang para kang naglagay ka lang diyan ng kung ano-ano. Meron po yang mga pamantayan, dapat alamin din natin paminsan-minsan. O, di ba? O, tingnan nyo to guys, yung papakita ko sa inyong video. Yan, tingnan nyo. So, ito guys, tingnan nyo, ha. So, ang ano kasi dyan, ang bawat hakbang mayroong advantage at saka disadvantage. So, ang disadvantage dyan guys, tulad niyan, ang dami ng anghams, dami pang nakaparking, tapos pagdating sa gabi dyan, ang dami pang mga nakatambay, mga nagiinuman, yan. Unang-una kasi dyan, disadvantage, kapag ka may emergency, yan, number 1 ha, yan na lang, di na tayo pupunta sa iba. Kapag may emergency, nakakabawas din yan sa oras, lalo na kung talagang 50-50 na yung pasyente. Kayo na mag-isip kung ano ang kahihinatnan, di ba? So, yan. So, ito. Tingnan mo doon sa malayo. Kung itayo mo yan, di ba parang hagdanan na napapuntang langit yan. Tingnan mo. So, meron tuloy na parte na dapat ay lagyan. Ang nangyari ay wala. Katulad doon sa bandang unahan doon. May dulo. Yun ay yan sa unahan na yan. Tulad dito. Hindi yan dapat yan. Dito sa kurbada. Yan, kurbada wala, di ba? O, kurbada wala. Nandoon sa dulo sa may ano. Yan. At saka hindi dapat sa mismong kanto yan ilalagay. May ilang metro bago ang kanto. Yan. Kaya yun, kayo nang mag-isip dyan guys. O, di ba? So, ano masasabi nyo? Yung sa isang subdivision na kinuhanan ko, yung unang pinakita ko sa inyong video, talagang matindi yun. Walang intersection yun, pero lintik ang hams. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Di ba? So, yung isa naman, yung isang pinakita kong video, ito, ipapakita ko sa inyo, ito. So, ito naman dito, ayan. Hindi siya dapat, mali na yan eh. Nasa mismong kanto na nilalagay. Ilang metro bago magkanto. O, ito, siksik ang ano dito, ang intersection. Ayan, kung tutuusin yan, dapat isa lang, dapat sa gitna yan ilalagay. Hindi yung talagang bawat dulo ng intersection eh. Ayan. Dito maraming hams. Tapos, pagdating doon sa kung kailan yung main road, ayan yung main road ha. Crossing ng main road, wala. Okay, isipin mo yan. Ayan pa. Kung kailan yung pinaka main road na daanan, yun yung wala. Dito tuloy sa hindi main road, yung siksik ang tad ng hams.
Yun, oh, umbok. Kaya makikita mo sa takbo ng sasakyan eh. Umbok yung siya na ano, pabagsak ang dating. Pag halimbawa may sakay ka dyan na buntis na masilan, yung iba nagagalit talaga. Ano magagawa natin? Isa ka sa may kasalanan dyan dahil nag-ambag ka dyan eh. Yung monthly dues na binibigay nyo, dyan kinukuha yan eh. Oh. Tapos sisihin mo yung driver. Yung driver naghahatid lang sa iyo ng inyong paroroonan, di ba? O di ba? Di ba nakita niyo yung kaibahan? Yung isa naman, magkakadikit din ang intersection. Magkakadikit ang intersection. So, ibig sabihin, isang intersection, nagkaganyan, tapos, meron na naman dito. So, dapat ang hams dyan, iisa lang sa gitna, dito. Intersection dito, intersection dyan. Yung pinakita ko sa inyong isang video, mayroon dito, malapit sa intersection, mayroon din dito. Kaya, sa isang ano lang, dalawa. So, dalawa. Di ba? Grabe! Ang takbo ng sasakyan mo, ganon. So, sana naman guys, hindi lang yung pansarili natin ang iisipin natin guys. Iisipin natin yung ating ka-homeowners, iisipin din natin yung sektor na apektado, katulad ng transportasyon. Hindi naman, wala kaming karapatan para pakialaman yung inyong rules and regulation dyan dahil sa inyo yan eh. Pero, grabe naman po talaga. Unawain nyo rin po ang sektor ng transportasyon dahil masyado pong malakas po yan sa maintenance ng mga sasakyan, ng kahit anong uring sasakyan. Ang madalas talaga dyan nasisira, minsan nga, mababasag ang buha. Nagkanda bali-bali ang rayos ng mga motor o tricycle, bike. Yan. Sa mga four wheels naman, madalas nababasag ang buha. Tapos, bearing. Number 1 na yun talagang bearing. Sa mga may manibela na katulad ng motor, bike, knuckle bearing. Yun ang madalas na bumibigay. At saka, telescopic. Yun guys. So, kayo na po ang mag-isip. Kailangan po sana sa atin, ang bawat desisyon ay balanse. Balanse po dapat. Hindi yung kapakanan lang ng iilang tao. Siguro, pustahan tayo guys. Sa street na yan, yung may mga sasakyan, pustahan tayo. Minumura yung naglalagay niyan. Pustahan tayo. Yung may mga sasakyan lang ha. Siguro dyan sa lugar na yan, walang gaanong nagmamayari ng sasakyan, kaya ganon. Pero doon sa may sasakyan, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kahit hindi na natin sila interviewin. Talagang gigil na gigil dyan. Baka nga hindi pa yan nag-ambag eh. Yung may mga sasakyan dyan eh. So, yun lang guys. Concern ko lang, yun lang po. Address to sa mga namumuno, mga opisyalis ng Homeowners Association, sa lahat ng subdivision in general. Wala akong tinutumbok na iisang subdivision. Yung ika nga ang sinasabi nga, bato-bato sa langit, ang tatamaan ay wag magagalit. Ito po ay pawang katotohanan. Wala po ako benepisyo dito. Wala pong nagbabayad sa akin. Ito po ay karapatan ko magsalita bilang isang vlogger. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod. Ito ang inyong boses ng social media, si Melvin TV. Palaging tandaan, anumang estado sa buhay mo, may pinag-aralan ka man o wala, mahirap ka man o mayaman, bakla, tomboy, babae at lalaki, palaging tandaan, ang may maraming alam
ay lamang. At palagi ring tandaan, business is the best. Bye-bye. Hanggang sa muli, guys. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye. See you on my next vlog. Milven TV. Subscribe, Like. share,